Samantala bukas po sisimulan na ng Department of Trade and Industry ang pagbabiyahe ng supply ng mga pangunahing bilihin sa mga probinsyang pinakahinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Balita natin ni Julius Segovia. Epektibo na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Ibig sabihin, walang paggalaw sa presyo ng mga produkto sa susunod na 2 buwan. Sakop ng price freeze ang basic goods, gaya ng bottled water, bigas, tinapay, noodles, sardinas, kape at gatas. Pero pinag-aaralan na ng DTI na irekomendang palawigin ito sa ibang prime commodities, kabilang na ang construction materials. Because of the scale at saka the number of calamities, medyo malaki-laki yung effect na sa supply. So it may in fact affect areas in terms of prices na hindi area ng calamity. That's the reason why there's a need for that as well. Kaugnay nito, agad nagpatawag ng emergency meeting ang National Price Coordinating Council o NPCC. Ayon sa DTI, habang umiiral ang price freeze, mga ahensya ng gobyerno ang magdidikta sa presyo ng mga bilihin. Halimbawa sa presyo ng mga gamot, Department of Health ang bahala. DOE naman sa presyo ng krudo at Department of Agriculture sa halaga ng mga produktong pang-agrikultura. Samantala, sa Webes sisimula ng DTI ang pagbibiyahe ng mga produkto sa mga apektadong probinsya. Magpupwesto rin daw sila ng diskwento caravan doon para mag-alok ng murang produkto sa mga biktima ng super bagyo. Nanindigan naman ang Philippine Chamber of Food Manufacturers na hindi kakapusin ang food supply sa merkado. Bagaman iba-iba raw ang supply situation sa bawat lugar. Sa kabuuan, aabot pa rin ng mula 10 araw hanggang 2 buwan ang food stock ng mga manufacturer. Meron na po kaming mga goods na nandun sa aming warehouses na handa naming i-transfer sa Ormoc at sa Catbalogan. So tuloy-tuloy lang po ang replenishment ng stocks. Pero ang DTI ayaw pa rin pakasiguro. Nakiusap sila sa mga taong hindi naman nadamay ng super typhoon na huwag mag-imbak ng maraming supply. Huwag tayo mag-panic buying para hindi po kapusin ang supply. Julius Segovia, GMA News.